Kabanata 781. Sa simula pa lang, pakiramdam niya ay kakaiba ang mga galaw ng Nanhuasek, kaya hindi siya direktang umatake. Gayunpaman, ngayon, napapaligiran na siya ng lakas ng siyam na pinaikling sibat na ito. Swoosh! Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang mga mata ni Zephyr. Kaagad, dalawang kakaibang selyo ang nagsimulang dahan-daang umikot sa kanyang mga mata. Haha, napagdesisyonan na ang mananalo. Lalong sumilay ang ngiti sa mukha ng Academy Master na Nanhuasek. Ang tagumpay sa unang labanan ay tunay ngang isang magandang bagay para sa kanya. Habang pinagmamasdan ang paligid ni Zephyr, naganap ng naselyuhan, at si Zephyr na nakatayo roon, hindi siya nakaiwas. Sa oras na ito, ang mukha ni Hiyuho ay nagpapakita na ng pagmamalaki. Sa oras na ito, nakatayo si Zephyr na parang tuluyan nang nawalan ng resistensya. Ang siyam na matatalas at maiikling sibat ay malapit nang tumagos sa katawan ni Zephyr, ngunit sa sandaling ito ay hindi na. Biglang nagmulat ng mga mata si Zephyr. Swoosh! Ang mahiwagang marka sa kanyang mga balintataw ay umiikot ng husto. Pakiramdam. Nanginginig ang kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, naramdaman na lang ni Hyeonho na nanginginig ng husto ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, tila wala na sa kontrol ang kanyang katawan, at napakaraming ilusyon ang patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Sa sumunod na sandali, nagbago ang lahat sa harap niya. Anong nangyayari? Napagdesisyonan na ang resulta. Gayunpaman, nang si Zephyr ay lumipad at malubhang nasugatan. Isang pagbabagong yumayanig sa mundo ang nangyari ng magkasama. Biglang tumigil ang katawan ni Hyeonho. Pagkatapos, pinakawalan niya ang lakas sa kanyang kamay at hinawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, sabay sigaw ng matinis. Para bang nakaranas siya ng matinding sakit. Plop! Sa ilalim ng matinding sakit. Sa wakas ay lumuhad si Hyeonho sa lupa ng mahina. Anong nangyayari? Habang nakatingin kay Hyeonho, na nanginginig sa buong katawan at halatang nawalan na ng kakayahang makipaglaban, halos lahat ay natigilan ng ilang sandali. Napakabilis ng lahat ng ito kaya't wala ni isa ang nagkaroon ng pagkakataong mag-isip. Ang master ng Academy ng Nanhuasek, na may mukha na puno ng pagmamalaki, ay natigilan. Hindi. Imposible yan. Gumamit siguro siya ng masasamang paraan para linlanggan ako. Ang disipulo ko ay kalahating hakbang lang patungo sa espiritu. Isa lang siyang martial artist sa agility. Paano siya magiging katapat ng disipulo ko? Biglang umungal ng malakas ang maestro ng akademya ng Nanhuasek. Kumislap ang kanyang anyo habang tumatakbo patungo sa investiture stage. Ang lakas ng loob mo. Sa tingin mo ba talaga ay dekorasayon lang ako? Isang malamig na senggal ang umalangaw na parang isang matalas na espada. Bagamat hindi malakas ang boses, parang kulog ang tunog nito sa pandinig ng master ng akademya ng Nanhuasek. Ang taong nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi ang matandang itim na demonyo. Malungkot ang kanyang mukha at hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang nakapandidiring pagpatay. Hindi alintana kung ito man ay ang Earth Devil Mansion Lord, ang Old Black Demon, o ang Palace Master ng Lanhai Palace, silang tatlo ay gumanap bilang hukom at may hawak na ganap na awtoridad sa paghatol. Ang resulta ay ganap na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Ang mga kilos ng Master ng Academy Nanhuasek ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi niya pinapansin silang tatlo. Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hindi nang ahas ang master ng Academy ng Nanhuasek na hamanin siya kumpara sa matagal nang kilalang Old Black Demon na ito. Nakatingin lang siya kay Zephyr sa investiture stage nang may malamig na suntok at pinipigilan ang hinanakit sa kanyang puso. Kabanata 782. Nang talagang nabigla si Hyeonho, walang tumugon. Anong nangyari ngayon lang? Nakita lamang ng lahat na nakatayo roon si Zephyr. Nang malapit na siyang matalo, biglang bumagsak sa lupa si Hyeonho at hindi makatayo. Soul Technique. Itong si Zephyr ay malinaw na mahusay sa mga soul technique. Biglang sumigaw ang elder mula sa Nanhuasek. Sandaling sumimangot ang maraming disipulo at mga elder sa mataas na antas at nanliit ang kanilang mga mata para tumingin kay Zephyr.
Sa sandaling ito, ang tila simpleng binata sa harap nila ay biglang naging misteryoso. Maging ang mga disipulo na nakikipagkompetensya sa investiture stage ay nakabantay. Ang soul technique ay isang kakaibang teknik na katulad ng mental assassination technique. Kakaiba ito. Kapag ginamit, kaya nitong yanijin ang kaluluwa ng isang tao. Nakakatakot ang kapangyarihan sa likod nito. Soul technique. Nang makitang nakabantay ang lahat, napangiti si Zephyr sa kanyang puso. Kalahating taon na ang lumipas mula nang makipaglaban siya sa kaunting banal na kaisipan ni Jindy. Sa panahong ito, hindi nagpabiya si Zephyr. Ang nakalilitong kapangyarihang kontrolado ng Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay ay bumuo ng kakaibang kapangyarihan habang patuloy niya itong pinag-aaralan. Ang kapangyarihang ito ay ipinakita ng kanyang dobleng mga pupil. Gamit ang kapangyarihan ng kalituhan bilang pundasyon, agad siyang lumikha ng walang katapusang mga ilusyon para sa kanyang kalaban. Kahit hindi alam ni Zephyr kung gaano kalakas ang soul technique na ito, sigurado siyang ang kapangyarihang ginagamit niya ay talagang mas malakas kaysa sa soul technique. At ang kakaibang kasanayang ito ay tinawag ding mind-confusing eye ni Zephyr. Swoosh! Isang maliwanag na ilaw. Ito ay walang takot. Direkta itong nakatutok kay Zephyr. Ang aura ng kabilang panig ay parang bundok, ngunit ito ay parang isang nakatagong matalas na talam, na nagpapahirap sa iba na matukoy ang pagkakaroon ng maliwanag na ito. Pagbabalik tanaw. Sa orihinal na lugar, si Duang Kongchen ay nagpapakita ng isang bahagyang ngiti kay Zephyr. Gayunpaman, ang ngiti ay malinaw na may halong isang uri ng lamig at kalungkutan. Buzz. Kasunod ng pagbaliwala ni Zephyr sa taong ito. Dalawa pang sinag ng liwanag ang lumabas. Muling tinawag ang banal na liwanag. Nagsimulang maglaban ang dalawang eksperto gamit ang pagsabog ng enerhiya. Lumaban. Mas lalong naging matindi. Sumabog ang mga daloy ng enerhiya. Sa isang iglap, isang matinding labanan ang sumiklab. Habang patuloy ang labanan. Sa mga natitirang disipulo, ang nakasisilaw na liwanag sa kanilang mga katawan ay unti-unting naging mas maliwanag. Sa oras na ito, ang banal na liwanag sa likod ni Zephyr ay kasing kapal ng hinlalaki. Ito ang pinagmumulan ng banal na liwanag na kanyang nakuha matapos talunin ang apat na eksperto. Habang patuloy ang labanan, nagsimulang lumitaw ang lakas ng mga disipulong kalahating hakbang patungo sa espiritu. Swoosh! Ang banal na liwanag ay sumilay. Isa pang half-step spirit disciple ang tinawag. Pero nang makita niya ang kalaban niya, biglang nalungkot at nanlumo ang mukha ng disipulo. Huwag kang masyadong malas. Habang nakatingin sa kalaban sa harap niya, ang disipulong ito na nasa kalagitnaan ng hakbang patungo sa espiritu ay gustong mamatay. Bai Dijan. Isa sa 9 na emperador. Ang kabilang panig ay isang eksperto sa espiritu. May dala siyang mahabang espada na kasenputi ng salamin sa kanyang likod at nakatayo roon ng mahinahon. Habang inaayos ang kasuotan sa labanan, ang kanyang mahabang buhok ay sumasabay sa hangin, at mukhang payapa siya. Gayunpaman, gaano man kapayapa ang kanyang saloobin, walang sino man ang magiging maganda ang kalooban sa harap ng 9 na disipulo sa antas emperador. Kabanata 783. Bawat isa sa 9 na eksperto sa antas hari ay nasa espiritu. Bawat isa sa kanila ay sapat na para patayin ang sinumang disipulo na mas mababa o kahit na ang antas hari. Nakaharap sa isang malakas na lalaki na kayang-kaya siyang patayin anumang oras. Hindi nakakapagtaka na ang half-step spirit martial artist na ito ay labis na mapait. Bigyan mo pa ako ng payo. Sa harap ng napakaraming tao, kahit alam nilang nabigo sila, hinding-hindi nila direktang aaminin ang pagkatalo. Dahan-daang nagsalita ang disipulo kay Bai Dijan. Salamat sa payo mo. Walang pakialam nang ngumiti si Bai Dijan. Patayin. Narinig ang boses niya. Sa isang iglap, isang kulay asul na hangin ang mabilis na umihip mula sa kamay ng disipulo. Ang berdeng hangin ito ay napapalibutan ng isang uri ng matikas na hangin. Para bang isa itong tunay na hangin. Ito ay dumadaloy ng matikas, na nagiging sanhi ng paglipad pataas at pababa ng isa.
Mahirap para sa isa na madama ang tunay na focus sa loob nito. Malinaw na naunawaan ng disipulong ito ang focus realm ng lakas ng hangin at mahusay itong ginamit sa kanyang sarili. Ang malakas na hangin ay lumabas at bumuo ng isang napakalaking hangin. Mabilis siyang lumitaw sa harap ni Baidijan. Swoosh! Gayunpaman, nang ang saya na hangin ay wala pang 3 talampakan ang layo mula sa Baidijan, ito ay naglaho ng walang bakas. Napakabilis nito, parang pinilas ng isang di nakikitang puwersa. Swoosh! Dahan-daang tumalon pataas ang mga daliri ni Baidijan. Kaagad, isang matalas na enerhiya ang palm unit sa espasyo. Boom! Ang half-step spirit disciple ay pinalipad ng bladed energy. Sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig, at hindi na niya kayang lumaban. Pagkatapos, isang divine light na kasing kapal ng hinlalaki ang pumasok sa likod ni Baidijan. Ang banal na liwanag sa likod ni Baidijan ay napakakapal na naging isang tunay na banal na espada. Ito ay mahigit 10 metro ang haba at bahagyang napapansin, na parang kayang tumagos sa kalangitan anumang oras. Sa isang kisap mata, ang banal na liwanag na kasing kapal ng hinlalaki ay sumiksik sa kanyang likod. Ang banal na espada ay bahagyang nagliwanag lamang, at pagkatapos ay hindi na ito tumugon. Ang banal na liwanag sa likod ng siyam na emperador ay umabot na sa isang limitasyon, o isang hadlang. Posible lamang itong baguhin kapag nakatagpo sila ng isang hari o isang disipulo na nasa parehong antas. Hindi gaanong magbabago ang mga ordinaryong disipulo. Ang tanging masisinya lang ay ang mga spirit disciples sa pagiging malas ng half-step. Ang banal na liwanag ni Ij ay umabot na sa isang tiyak na antas, ngunit sa kasamaang palad, nakatagpo niya si Baidijan. Ang banal na liwanag sa likuran niya ay halos kapareho ni Zephyr. Siyempre, hindi lang ito ang kalahating hakbang patungo sa pagiging disipulo ng espiritu. Ang natitirang siyam na disipulo sa antas ng hari at mga disipulo sa antas ng maharlika ay pawang nakipagtagpo sa kani-kanilang mga kalaban. Ang pagtawag sa banal na liwanag ay random at hindi magbabago dahil sa lakas ng kalaban. Pagkababa ni Baidijan. Bigla na lang, isang figure ang sumulpot kay Zephyr. Si Lei Yan pala. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang kalaban. Hindi napigilan ni Zephyr ang bahagyang pagkunot ng noo. Si Duan Kongchen pala ang kalaban ni Lei Yan. Duan Kongchen. Masama ang impresyon ni Zephyr sa kanya. Bagamat ang Great Yan Sect ay isa rin sa 5 dakilang The Academies, The Boundless Academy at mga kakampi nito. Si Zephyr ay walang kahit kaunting magandang impresyon kay Jun Zishao ng Great Yan Sect at sa kanyang disipulong si Duan Kongchen. Swoosh! Kumislap ang kanyang anyo nang lumitaw siya sa larangan ng digmaan. Mainit ang kanyang maselang katawan, maislan ang kanyang magandang mukha, at mayroong natural na momentum sa kanyang mga tampok sa mukha. Kung ang ganitong momentum ay lilito sa isang lalaki, ito ay magiging isang uri ng dominanteng momentum, ngunit bihira itong makita sa isang babae. Kabanata 784. Hindi gaanong maraming kababaihan ang nakadalo sa investiture stage. Mapa sa pangangatawan man o ugali, si Lei Yan ay tiyak na isang kahanga-hangang kagandahan. Natural, sa hitsura ni Lei Yan, nakaakit ito ng atensyon ng hindi mabilang na mga disipulo. Totoo ito lalo na sa mga batang lalaking disipulo, na ang mga mata ay nagniningning sa nakapapasong liwanag habang nakatitig sila kay Lei Zan. Nakatayo si Duan Kongchen sa entablado ng investiture ng may kaaya-ayang anyo. Dahil sa kanyang malajade na tindig at gwapong mukha, nakuha niya ang pabor ng maraming babaeng disipulo. Nang magkita sila, halatang-halata na perpekto silang magkapareha. Matagal ko nang naririnig ang tungkol kay Junior Sister Luxan ng Oriental Peak. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo nagkita, kundi isang karangalan din para sa akin na makipaglaro sa iyo. Binati ni Quan Kongno si Lai Zave gamit ang kanyang mga kamay at mukha. Huwag mo akong tingnan gamit ang peke mong ngiti. Ngiti. Nakakadiri yan. Malamig na sabi ni Lian. Hindi napigilan ni Zephyr na takpan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay nang marinig ang ganoong kagaspang na sagot.
Hindi inaasahan, pagkatapos ng mahabang panahon, ang karakter at ugali ng babae ay hindi nagbago kahit kaunti. Kahit si Duan Kong Chen mismo ay hindi inaasahan na magbibigay ng ganoong sagot si Lei Yan. Sandaling hindi napigilan ng kanyang gwapong mukha na maging manhid. Matagal bago siya nakabawi. Kung gayon ay magsisimula na ako. Swoosh! Pagkabasag ng boses ni Duan Kong Chen, dali-dali siyang lumabas. Pumalakpak siya na parang ulan ng mga bituin, agad na bumuo ng walang katapusang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Kasuklam-suklam. Gumalaw ang magandang mukha ni Lei Yan. Kaya niya. Gumalaw ang magandang mukha ni Yan. Hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang magandang katawan. Kaagad, isang pulang apoy ang biglang umikot. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses ni Duan Kong Chen, pinili niyang umatake. Ang aksyon na ito ay natural na kasuklam-suklam, ngunit malinaw na matagal nang nag-iingat si Lei Yan sa kanya. Habang ikinakaway niya ang kanyang mga kamay na parang jade, mabilis na nagtipon ang mga apoy at bumuo ng isang walang kapantay na demonic sword. Mabilis na gumalaw ang malaking nagliliyab na pulang demonic sword patungo sa kalaban. Klang! Mabilis na nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang tunog, na parang galing sa isang malaking dilaw na kampana, ay agad na lumikha ng walang katapusang puwersang sumasabog. Ang hangin sa loob ng radius na daan-daang metro ay sabay na nabasag, na parang napilipit at napunit ng dalawang puwersa sa isang iglap. Libingan ng espada. Dahil sa mga pagsabog sa paligid, hindi nag-atubili si Lei Yan. Ikinumpas niya muli ang kanyang braso. Ang higanteng demonic sword sa kanyang kamay ay parang isang nagliliyab na pulang demonic mountain. Ang nakapalibot na hangin ay natupok ng nagliliyab na apoy. Gayunpaman, sa gitna ng apoy, may mga kislap ng napakaliwanag na enerhiya. Klang! Sa susunod na sandali, hindi mabilang na nagliliyab na espada ang lumabas na parang enerhiya ng liwanag. Sa isang iglap, ang kalangitan ay napuno ng nagliliyab na mga anino ng espada. Rumble. Ang sword tomb ay malinaw na isang makapangyarihang martial technique. Ito ay napakalawak at makapangyarihan, at kasama ang natural Fire Devil weapon bloodline ni Lei Yan, direktang naipakita nito ang galaw na ito ng lubusan. Bang! Ang mga kamay ng isang Kong Chen ay bumuo ng isang selyo upang protektahan ang kanyang buong katawan. Sa unang sandali, pinrotektahan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang hindi mabilang na mga anino ng espada ay sumaire pa rin sa kanyang kapangyarihang protektahan ang katawan at pinalipad ang kanyang katawan. Habang namumula ang mukha, halatang medyo mahirap para kay Duan Kong Chen na pigilan ang hakbang na ito. Nakakatakot talaga ang babaeng ito. Habang nakatingin kay Lei Yan, nakaramdam si Duan Kong Chen ng lamig sa kanyang puso. Noong una, mataas ang tingin niya sa lakas ni Lei Yan, pero minamaliit pa rin niya ito. Gayunpaman, gaano man kalakas ang iyong lakas, wala kang kapantay para sa akin. Hinahang mahiwagang daliri. Kabanata 785. Sumabog ang puwersa. Isang malaking kulay cyan na daliri ang agad na bumukas. Ang kulay cyan na daliri na ito ay 10 metro ang haba at lumipad sa ere. Para itong isang cyan na banal na haligi, na nakasabit at gumagalaw, na naglalaman ng walang hanggang banal na kapangyarihan. Nakakatakot itong si Lei Yan. Pinipigilan niya si Senior Brother Duan para talunin ito. Sa labas ng yugto ng pagtatalaga. Hindi maiwasan ng mga disipulo ng Great Yan Sect na mag-usap. Humph! Ano kaya? Ang lakas ni Senior Brother Duan ay napakalakas. Ang lakas na inilalabas niya sa sandaling ito ay hindi lang ang buong lakas niya. Mukhang naaawa rin sa kanya si Senior Brother Duan. Kaya, hindi niya ginamit ang lahat ng lakas niya. Hindi masama, hindi rin masama, mukhang ganito rin ang sitwasyon. Kahit na makapangyarihan ang Wind Magical Finger na iyon, hindi pa rin ito ang pinakamalakas na galaw ni Senior Brother Duan. Sa sandaling ito, hindi lamang ang Great Yan Sect ang nag-uusap, kundi pati na rin ang iba pang mga akademya. Natural na hindi optimistiko ang lahat tungkol kay Lei Yan. Mula sa labanang ito,
Kahit na pinipigilan niya si Duan Kongchen, sa katotohanan, hindi siya gumamit ng masyadong lakas. Ang ganitong paghahambing ng lakas ay tila halata, ngunit sa katunayan, hindi ito ang kaso. Zephyr. Sabihin mo sa akin, kung sakaling masaktan ko ng husto ang babaeng ito, may malulungkot ba? Habang nakasimangot si Zephyr, isang mahinang tunog ang pumasok sa kanyang mga tainga. Ang boses na ito ay si Duan Kongchen pala sa labanan. Nabigla si Zephyr nang marinig ang boses na ito. Sa labanang ito, nagawa ni Duan Kongchen na magpadala ng tunog sa kanya. Ang ganitong uri ng pamamaraan at lakas ay malinaw na isang bagay na nagawa ng taong ito ng madali kahit sa isang labanan kay Lei Yan. Gayunpaman, ang pinakanagalit ni Zephyr ay ang sinabi ng kabilang panig. Sa daan, kitang-kita ko na may kinalaman sa iyo ang babaeng ito. Kahit na napakaganda niya, nakakatuwang makita ang iyong malungkot na ekspresyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Ang apoy sa puso ni Zephyr ay unti-unting nagsimulang magliyab. Tumingin siya sa paligid. Tila tuluyang inilabas ng mga mata ni Zephyr ang kanilang banal na kariktan sa sandaling ito habang dahan-dahan siyang tumingin sa Duan Kongchen. Kapag sinaktan mo siya, papatayin kita. Mukhang mahalaga talaga sa'yo yan. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Quan Kongchen. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Zephyr ay nahati sa dalawang hiwa. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang mga pupil, dalawang nakakagulat na malamig na liwanag ang naging dalawang mahahabang pulang espada, handang punatin anumang oras at tadterin ang tuktok ng bundok. Minaliit niya ang lakas ni Duan Kongchen. Isang taong kayang makipag-usap sa kanya sa isang labanan, ang lakas ng baklang ito ay nalampasan na ang kay Lei Yan. Sa oras na ito, kahit na unti-unting sumusulong si Lei Yan, malinaw na nakita ni Zephyr na hindi nagbago ang kanyang bilis. Mula sa simula ng labanan hanggang ngayon, hindi nagbago ang mga yabag at bilis ng lalaking ito. Ibig sabihin, kahit ano pa ang gawin ni Lei Yan, hindi bumilis o bumagal ang resistensya ni Duan Kongchen, na nangangahulugang nasa ilalim siya ng kontrol ng lahat, at maging ang bilis ng pag-atake ni Lei Yan ay nasa ilalim ng kanyang ganap na kontrol. Haha, Senior Sister Lei Yan. Mag-ingat ka. Mula sa malayo, isang mapang-asar na ngiti ang biglang sumilay sa mukha ni Duan Kongchen habang nagpakawala siya ng isang mahabang alulong. Shadow kill. Kumalat ang boses niya sa buong paligid. Sa isang iglap, isang patong ng ilusyon ang biglang lumitaw sa paligid ni Duan Chen. Ang multo ay kumilos ng napakabilis.